Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po, mabuhay po tayo. Amen? Ngayon po yung huling linggo ng Enero ng taong 2026. Parang kailan lang, di po ba? Ang bilis ng mga araw. Ang bilis ng panahon. Alam niyo ang dahilan kung bakit mabilis ang panahon? Pinapaikli ng Diyos ang araw, ang panahon sa kanyang pagdating. Di natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon. Ang mahalaga, ang puso natin, ang kalooban natin, ang ating kaisipan ay nakatuon sa Kanya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tayo po ay nakatuon sa Kanya, nakafocus sa Kanya. Kaya po sa taong 2026, mga kapatid, ito po yung taon na tayo po ay ina-align po natin. Inaayon po natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating kaisipan, ang ating pong kalakasan sa Panginoon. Tayo po'y nakikiisa sa nais niyang gawin sa buhay po natin. Amen? Tayo po ay nakikipag-partner sa Panginoon na ang Diyos kung siya po ay gagalaw at kikilos sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating pong pamilya, isama tayo ng Panginoon. Amen? Maging kapartner po tayo ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, ang ating Diyos, ang Panginoon, si Yahweh, our covenant-keeping God, through the Lord Jesus Christ and through the Holy Spirit, is inviting us into a new level of alignment. Naanyayahan niya po ang bawat isa po sa atin na tayo po ay pumasok sa panibagong antas ng pakikiayon, pakikiisa sa kalooban ng Diyos. Makiayon tayo, makiisa tayo sa damdamin ng Diyos, sa puso ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang salita at sa Kanyang misyon. Hanggang ngayon, may misyon pa rin ng Panginoon. At ang misyon na yan ay ang pagliligtas ng tao. Makiisa po tayo sa Kanya. Umayon po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang tanong po ngayon, anong gagawin natin sa taong 2026? Maraming mga tao tanong nila, what will we do this year, 2026? Anong gagawin natin? Alam niyo po mga kapatid, ang bayang Israel, bago sila gumalaw, bago sila kumilos, hinihintay nila yung pagkilos ng Diyos. Hinihintay nila yung galaw ng Panginoon. In the Old Covenant, pag gumalaw, yung haliging apoy, gagalaw sila. Pag gumalaw, yung cloud of glory, yung ulap ng kaluwalhatian, gagalaw sila. And it speaks about the presence of the Holy Spirit. Same with us. Today, tayo po na mga anak ng Diyos na nasa bagong tipan, in this new covenant. The more important question today is this: are we aligned with God for what He intends to do in 2026? Ngayong umaga, tayo ba ay nakaayon? Tayo ba ay nakikiisa sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa Kanyang gagawin sa taong 2026? Mayroong gagawin ng Diyos. Meron siyang gagawin. Minsan hindi ito abot ng isip natin. Hindi ito abot ng damdamin natin. Ngunit kinakailangan natin magtiwala. Amen? Kinakailangan natin sumampalataya na tayo po ay umayon. Let us align ourselves for what God intends to do. Iayon natin ang ating sarili, makiisa tayo doon sa gagawin ng Panginoon. Kaya ako mga kapatid, ang buhay ko, ang aking kaisipan, ang aking kalooban,
Nakatingin ako sa Panginoon. Nakatunghay ako sa banal na kasulatan. Nakikinig ako sa banal na Espiritu para sa kanyang nais na gawin sa atin. Sa banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi po naghahayag ng pagpapala. Hindi niya po nire-release yung blessing, take note of this, without alignment. Kung wala yung pag-ayon sa kanyang kalooban, wala ang pagpapala. Kung wala ang pakikiisa sa kanya, wala ang pagpapala. Listen carefully, mga kapatid. Blessing flows where there is alignment. Ang pagpapala dumadaloy kapag ikaw ay nakaayon sa kanya. It's all about alignment. Blessing flows where there is alignment. Kaya nga kapag meron kang lalagyan, para makainom ka dyan sa tubig na yan, sa tubigan natin, ilalagay mo siya sa alignment. Dahil kapag hindi naka-align yung lalagyan mo, hindi yan tatanggap ng tubig. Matatapon lang. Same with us. Kapag hindi ka nakaayon, hindi ka nakipag-isa sa layunin ng Diyos sa iyong buhay, ang pagpapala hindi dadaloy sa iyo. Sino ngayong umaga gusto ang matinding pagpapala ng Diyos sa taong 2026? Ako gusto ko yan. Gusto ko yung masaganang pagkilos ng Diyos. Gusto ko yung pagpapala ng Panginoon sa aking buhay. Because blessing flows where there is alignment. And fruitfulness manifests where there is agreement. Ang pagbubunga, ang paglago, ay nahayag kung mayroong agreement. Mayroong pakikipagkasundo sa Kanya. Nakipagkasundo ka sa Panginoon. Nakiisa ka sa Kanya, sa Kanyang kalooban. And don't forget this, acceleration happens where there is obedience. Ang acceleration, ibig sabihin, ang mabilis na pagkilos ng Diyos, ang mabilis na pagpapala ng Diyos, ang mabilis na paglago ng buhay, spiritually, mentally, emotionally, and even financially, relies in your obedience. Pakitapi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, sa iyong pagsunod. Ayan. Pagsunod. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. And that is the word of God. Pag ikaw ay kusang loob na nakikiisa, nakikiayon, sumusunod sa Panginoon, tatanggapin mo yung pinaka-the best na pagpapala ng Diyos sa taong 2026. Purihin ang Panginoon. Ngunit kung may pagsuway, may paghihimagsik, may pagre-rebelde sa ating kalooban, mag-ingat po tayo. Dahil mawawala yung blessing, mawawala yung fruitfulness, hindi magiging mabilis ang pagkilos ng Diyos, magkakaroon ng delay, ng pagtigil. So this year, 2026, the Lord is speaking to us. The Lord is speaking one clear prophetic word to us. And that is, alignment precedes increase. Do you believe that? Naniwala po ba kayo dyan? Ang pag-ayon mo, ang pakikisa mo, ang pakikipagkasundo mo sa Panginoon, kasunod niyan ay ang increase. Increase of blessing. Increase of provision. Increase of promotion. Increase of anointing in your life. Increase of revelation of the Word of God. Increase of God's provision. In a biblical principle, ang ibig sabihin po nito, before God releases blessing and fruitfulness, He aligns us with His will, His word, and His ways. Bago po ang Panginoon ay mag-release, maghayag, magbigay sa iyo ng pagpapala at ng paglago, ina-align ka niya muna. Ina-align niya muna tayo. Kaya nga po yung ating theme for this year 2026 talaga ay alignment.
Align natin yung sarili natin sa Panginoon. Iayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Panginoon. Manatili ka sa gitna lamang ng kalooban ng Diyos. At kapag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, sigurado ka sa pagpapala at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen. That is the reality. Kaya nga bago ihayag ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang pagbubunga, ang paglago sa ating buhay, aayusin niya muna ang iyong buhay. Iaayon ka muna niya sa kalooban. Iahanda ka niya muna. Ipoposition ka niya. Kailangan nasa tamang position ka na umaayon ka sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, sa kanyang pamamaraan. Doon tayo magiging sigurado sa kanyang pagkilos. Amen? So ngayong umaga, ako po ay mangungusap, mangangaral sa paksang alignment with God o ang pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung susi, the key for a blessed and fruitful life. Purihin ang Panginoon. Alignment unlocks the blessing and fruitfulness in our lives. Nagbubukas ang alignment. At ang central truth, ang big idea na nais kong dalhin po sa inyo ay ito: alignment with God is the key that unlocks blessing, activates fruitfulness, and sustains increase throughout the year. This is it, mga kapatid. This is what God wants you to understand. Maging maliwanag sa ito, magkaroon ka ng maliwanag na pagkaunawa na kapag ikaw ay nakaayon, nakiisa ka sa Panginoon, bubuksan ng Diyos sa iyo ang kanyang pagpapala. Gagana sa iyong buhay ang paglago. Kasi minsan nagtataka tayo, bakit parang hirap ng paglago sa buhay? Ang hirap ng pagbubunga. Because of misalignment. Hindi tayo naka-align. Wala tayo sa right position. Tandaan natin, alignment also sustains increase throughout the year. Nagsusustain ito. Pagka tayo po ay umayon, nagpapanatili ito ng paglago. So alignment means aligning our hearts to love God above all. So yung alignment po ay yung pagmamahal sa Diyos, pag-ayon sa kalooban ng Diyos, pag-ayon sa pagmamahal ng Diyos, pag-ayon sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat ng bagay. Nadalhin natin yung ating kalooban, ang ating kaisipan, ang ating mga gawa, ayon sa pakikipagkasundo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang pamamaraan. Ito ang sikreto, mga kapatid, para magkaroon ng tinatawag na unlocking o pagbubukas o pagre-release ng pagpapala ng Panginoon, ng biyaya ng Diyos. You see, alignment is not emotion-driven. Hindi dahil naka-align ka kay Lord, emotionally driven ka. No. Alignment is not seasonal excitement. Hindi yung naka-align ka sa Kanya ngayon, bukas hindi. Mga kapatid, it is an everyday life. Hindi ka excited sa Panginoon kasi merong isang ganap, merong isang panahon na parang masaya. Pagkatapos, the following day, the following Monday or Sunday, then you are not. No, it's not about seasonal excitement. Hindi ka excited dahil Christmas, may pagpapala. Hindi ka excited dahil New Year, may panibagong pagpapala. No, it's an everyday life. Na ikaw ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. It's an everyday life. It is a lifestyle. You see, alignment is a deliberate spiritual position. Pag sinabing deliberate, it is your intentional decision to be in the right position every day with God. Araw-araw, maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Araw-araw, kinakausap mo si Lord. Araw-araw, nagbabasa ka ng Biblia. Araw-araw, inaalam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyo. Kung ano ang nais ng Diyos sa iyo. And alignment is living in agreement with God. Ang pag-ayon sa kalooban ng Diyos ay pamumuhay na nakikipagkasundo ka sa Diyos. Mahirap kaaway ang Diyos. Do you believe that? Ang mga sumuway sa Diyos,
Ang mga nakipaglaban sa Diyos, hindi na sila naalala sa kasaysayan. Ngunit lahat ng mga sumunod, lahat ng mga nagtiwala, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, sila'y kinilala ng Diyos, nirecognize sila sa kasaysayan at patuloy na kinikilala ang kanilang pangalan hanggang ngayon. Dahil sa kanilang alignment ng pamumuhay, ng pakikipagkasundo sa Panginoon, ito ay resulta ng covenant relationship. Pakisabi sa katabi mo, resulta ito ng covenant relationship. Ng tipan ng ugnayan. Meron tayong covenant kay Lord. Ang mag-asawa may covenant sa isa't isa. And above all, we have covenant with God. At dahil sa ating covenant relationship with Yahweh, with our God, with our Lord Jesus Christ, siya ay nagbibigay sa atin ngayong umaga ng covenant instruction. Meron siyang covenant instruction sa iyo because you have a covenant relationship with Him. And what is His covenant instruction? Upang ikaw ay mabuhay, upang ikaw ay lumago, maging mabunga at pagpalain ng Diyos. Tingnan po natin yon. Ito sinasabi ng banal na kasulatan. Deuteronomy 30 verse 16. It says, I command you. This is not just a command. This is a covenant instruction. Ito ay tipan ng pag-aatas sa iyo, ng pagbibigay sa iyo ng kanyang utos. Dahil meron tayong covenant relationship sa Kanya. Ano sinasabi ni Lord? Sabi niya, I command you today. This is my covenant instruction. And what is His covenant instruction? To love the Lord your God. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Mahalin mo si Yahweh ng iyong buong puso. Mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. Lumakad ka ng pagsunod sa Kanya. Mamuhay ka na sumusunod sa Kanya. To walk in obedience. To keep His commands. His covenant instructions. His covenant decrees. His covenant laws. And then what? What will happen? Ano mangyayari? Then you will live. Mabubuhay ka. Amen? Mabubuhay ka. Pag sinabing mabubuhay ka, you will live. Magiging masigla ang iyong buhay. Magiging healthy ang iyong buhay. Magiging malusog ka. Magiging pinagpala ka. You will increase. Sasagana ka. Uunlad ka. Magbubunga ka. And the Lord your God, our Yahweh, our Jesus, will bless you in the land. Pagpapalain ka sa lupain kung saan ka man paroroon. This is His covenant instruction. Love your God. Mahalin mo siya ng iyong buong puso. Lumakad ka ng sumusunod sa Kanya. Mamuhay ka na sumusunod sa Kanya. Ingatan mo yung Kanyang tipan. Ingatan mo yung Kanyang covenant sa iyo. Ingatan mo yung relasyon mo sa Kanya. At ikaw ay mabubuhay, lalago ka. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, it is written, nakasulat, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa po sumagi sa puso ng tao ang ang mga bagay. Take note, the things, plural. Ang dami niyan. Maraming bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapatid, ang daming inihanda ang Diyos sa iyo. Maraming gagawin ng Diyos sa iyo sa taong 2026. At ang gagawin ng Diyos sa iyo ay nakasalalay sa iyong pagmamahal sa Kanya. Sa iyong pagsunod sa Kanya. Sa iyong ugnayan sa Kanya. Sa iyong alignment sa Kanya. Sa iyong partnership sa Panginoon. And the Lord Jesus said in Mark chapter 12 verse 30, the Lord Jesus said, you shall love the Lord your God. Ikaw mismo, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. In other words, you will love Him above all else. Siya ang pinakauna.
Siya ang pinakamahalaga. At ang Diyos naghanda ng mga matitinding bagay, ng maraming bagay na kanyang inihanda na hindi pa sumagi sa isipan ng tao, hindi pa narinig ng sino man. Maaaring hindi mo pa narinig na mayroong the best thing si Lord saya. At possible na pwede niyang ibigay yon this year, 2026. And don't forget, it depends on your covenant relationship with Him, in your alignment, in your love with Him, in your obedience sa iyong pagsunod. So the big question this morning is this: how do we position ourselves in alignment with God so that 2026 becomes a year of true blessing and abundant fruitfulness for us? Paano? Paano natin ihanda at ilalagay ang ating sarili sa pag-ayon, sa pakikiisa sa Diyos upang ang taong 2026 ay maging taon ng totoong pagpapala sa iyo? A true blessing. Pag sinabing true blessing, totoo yun. Galing sa Diyos. Hindi siya fake. Totoo, galing sa Kanya. Totoong pagpapala at masaganang pagbubunga. So, paano mo ihahanda ang iyong sarili? First, align your heart with God's heart. Pagkasabi sa katabi mo, iayon mo ang iyong puso sa puso ng Diyos. Ayan. Na yung puso ng Diyos, saka yung puso mo talagang interconnected. Purihin ng Panginoon. Maging kaisa mo ang Diyos. Maging kapuso mo ang Panginoon. Amen? Iayon mo yung puso mo, yung damdamin mo sa Panginoon. Mark chapter 12, verse 30, first sentence, it says, love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo si Yahweh. Mahalin mo ang Panginoong Jesucristo. Mahalin mo ang banal na Espiritu ng iyong buong puso. To love the Lord your God with all your heart is a covenant and relational commitment. The blessing and fruitfulness for this year 2026 relies on your covenant with Him, in your relational commitment with Him, in your consistency sa pagpapatuloy mo. Kasi hindi po pwedeng mahal mo si Lord ngayon, maglilingkod ka kay Lord ngayon, susunod ka sa Kanya ngayon, bukas iba na. Hindi po pwede. It is an everyday life. Loving God is an everyday life. Kapag mahal mo siya, lagi mo siyang kakausapin. Amen? Lagi mo siyang kakausapin. Lagi kang lalapit sa Kanya. Siya yung hiningan natin. Yahweh. Yesu. Yesu is the name of Jesus. To love the Lord your God with all your heart is a covenant. It is a covenant and relational commitment. It does not describe mere emotion. Mga kapatid, hindi po ito emotion, but it is a total inner devotion in which God becomes the supreme affection. Na ang Diyos ang minamahal mo. Pinakamataas na pinag-uukulan mo ng iyong pagmamahal. Siya yung authority sa iyong buhay. Siya yung priority ng iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. That is the meaning of loving Him with all your heart. Having a total inner devotion in which God becomes the supreme affection. The authority, your priority. Kaya nga paggising mo sa umaga, siya kagad eh. Ako paggising sa umaga, wala akong ibang kinakausap. Siya agad. Ang Panginoon. Siya ang aking priority. He is my supreme affection. Siya yung pinagpapahalagan ng aking pagmamahal.
So to align your heart with God's heart, it means bringing your inner desires, your affections, your motives, and passions into agreement with God's will, His purposes, and character. Kumbaga, ito yung ina-align mo, inaayon mo yung puso mo, nakikiisa ka sa Kanya. Inaayon mo yung puso mo sa puso ng Panginoon, na yung inner desires, yung mga pagnanasa mo sa iyong kalooban, yung mga pagnanais mo, yung mga kagustuhan mo, yung pagmamahal, yung motibo, yung mga hangarin sa buhay, ay naka-align sa Kanya. That you are in agreement with Him, with His will, His purposes, and character. Sa simpleng paraan, it is making God's heart your heart. Yun lang po yun. Na ang puso ng Diyos maging puso mo. Ang damdamin ng Diyos maging damdamin mo. It's about His love becomes your love. Sa Biblia, the heart represents the inner life, emotions, desires, and intentions. Yun ang ibig sabihin ng puso. Kapag minahal mo ang Diyos ng iyong buong puso, yung iyong buong kalooban, yung iyong inner life, yung iyong emotions, yung iyong desires, and your intentions, totally focus on Him and on Him alone. Can we give Him that praise? Sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Kaya sabi ng Proverbs 23 verse 26, Anak, bigay mo sa akin ang puso mo. Walang ibang hinihingi ang Diyos sa atin kundi yung puso natin. Anak, bigay mo sa akin ang puso mo. At pagmasdan ng iyong mga mata ang aking mga daan. Let your eyes observe my ways. Kapag binigay mo yung puso sa Panginoon, minahal mo siya ng iyong buong puso, at ang puso ng Panginoon nagiging puso mo, then you will walk in His ways according to His will. I'll give you this example. Meron isang lalaki sa 2 Kings chapter 10, verse 15, na nilapitan ni Jehu. Ang pangalan niya si Jehonadab. If you are not familiar with Jehonadab, si Jehonadab, son of Rechab. Si Jehonadab, binanggit siya sa aklat ni Jeremiah 35, na si Jehonadab, meron siyang tipan sa Diyos. Sumusunod siya sa Diyos. Meron siyang covenant. At dahil meron siyang covenant relationship with God, nakipagtipan siya sa kanyang pamilya. Ano yung kanyang covenant sa kanyang pamilya? Sabi niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, magiging totoo tayo sa Diyos. Magiging totoo tayo sa ating sarili. Wala ni isa man sa atin na iinom ng alak. And true to His words, sinunod yun ng lahi niya. Wala ni isa man sa mga naging anak ni Jehonadab na naging manginginom ng alak. Nalugi sa kanilang pabrika ng alak. Dahil hindi sila umiinom ng alak. Kaya sabi ng Panginoon, tularan nyo si Jehonadab. Bakit? Kasi matuwid ang puso niya. Matindi ang kanyang paninindigan. Kaya dito isang araw si Jehu, hinarap niya si Jehonadab, kinatagpo niya si Jehonadab, binati niya, sinabi niya, is your heart right as my heart is toward your heart? Ang puso mo ba ay matuwid gaya ng aking puso na matuwid sa iyo? Kasi kapag ang puso mo matuwid, ma-attract nito yung puso ding matuwid. Are you with me? Merong attraction. Kaya sabi ni Jehu sa kanya, ang puso mo ay matuwid gaya ng puso ko ay matuwid sa iyo. Sabi ni Jehonadab, he answered, it is. Totoo yung aking puso sa iyo. At sinabi ni Jehu sa kanya, if it is, kung ito nga ay totoo, give me your hand. At binigyan niya ang kanyang kamay at sumakay sa chariot. At sila ay naging magkasama. Bakit? Kasi totoo yung puso. Nagkaisa sila, nagkasundo sila. At ito'y nais ng Panginoon sa atin. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon na ang puso ng Diyos ay maging katulad mo. Ang puso niya, ito ang mahayag sa iyo. It's about giving your heart to Him. Having that right heart to receive His blessing. You see, aligning your heart is not just about feelings.
Hindi po ito pakiramdam, ang pag-aalay ng puso, ang pagbibigay ng puso. Hindi ito feelings, hindi ito pakiramdam. It's about what truly drives your decisions and actions. Ito yung kung ano yung nag-audyok sa yung decision. Kaya sa kasaysayang pinagpala ng Panginoon itong pamilya ni Jehonadab. Bakit? Kasi binigay nila ang puso nila sa Panginoon. And if you want to experience the fullness of God's blessing in your life and to your family, align your heart with God's heart. Amen? Purihin ang Panginoon. Iayon natin ang puso natin sa Panginoon at magiging kasama ka ng Diyos for the rest of your life. Not just you, but also your generation. Can we give Him that praise? You see, aligning your heart with God's heart is loving what God loves. Kapag inalign mo ang puso mo sa Panginoon, ibig sabihin, minamahal mo yung minamahal ng Diyos. Pinagpapahalagahan mo yung pinagpapahalagahan ng Diyos. Ninanasa mo yung ninanasa ng Panginoon. Ano ba ninanasa ng Diyos? Katuwiran, katarungan, kalinisan, katapatan. Amen? Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan. And if you align your heart to God's heart, then you will value what God values. You will love what God loves. You will desire what God desires. So that your life, take note of this, take of the word naturally. Sabihin po natin, naturally. Your life will naturally produces blessing, fruitfulness, and kingdom impact. Magiging natural sa'yo. Magiging karaniwan lamang sa'yo. Normal lamang sa'yo. Ang pagpapala, ang pagbubunga, at ang influence. Praise the Lord. Amen? Just give your heart to Him. Just align your heart to Him. Love the Lord your God with all your heart. Amen? Purihin ang Panginoon. So kapag narinig nyo yung message ng Panginoon just through the Holy Spirit, examine your motives. Examine your heart, your desires. Ang gusto ba ng Diyos, yun ba yung gusto ko? O yung gusto ko pa rin ang nasusunod? You see, when you give your heart to God, He will purify you. He will bless your life. You see, alignment begins with love, surrender, and devotion to God. Yun ang ibig sabihin ng alignment. Bakit natin ito pinag-usapan yung alignment? Kasi narito yung sikreto ng pagpapala. Pag nakaayon ka sa Kanya, pag nakaisa ka sa Kanya, sigurado ka sa pagpapala. And that is the first. Align your heart with God's heart. And second, align your will with God's will. Kapatid, iayon mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Mark 12 verse 30. It says, love the Lord your God with all your soul. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Mahalin mo si Yahweh. Mahalin mo ang Panginoong Jesucristo ng iyong buong kalooban, ng iyong buong kaluluwa. Biblically, the soul speaks of who you are as a living person. Your thoughts, your will, and your emotions. Pagka binanggit yung word na soul, it speaks about your thoughts, your will, your emotions. Pumapasok ito, pumaparoon ito, o nangungusap ito sa kabuuan mo. Yung iyong inner being, yung inner life as a living person. And to love the Lord your God with all your soul means to offer your entire life. Ialay mo sa Kanyang yung buong buhay. Yung iyong identity, yung iyong pagkakakilanlan, yung iyong inner being in your total devotion to God. Of who you really are. Na wala kang tinatago. That you are open, totally exposed in the eyes of the living God. Giving your inner life, your inner being, aligning yourself to His will. You see, to align your will with God's will means choosing to submit your personal desires,
Pinipili mo na ipasakop mo yung mga pansarili mong nais, yung pansarili mong plano, yung pansarili mong pangarap, ipinapasakop mo sa kanyang kalooban. Na ang iyong kalooban ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Na ikaw ay nanatili sa kalooban ng Panginoon, na mga plano mo ay naroroon sa plano ng Diyos. Your personal desires, your decisions, and plans to God's purposes and intentions so that your life moves according to His divine agenda. Na ang iyong buhay, lalakad ka, gagalaw ka, ayon sa agenda ng Diyos yung buhay. Ayon sa layunin ng Diyos yung buhay. Not in your own agenda. Marami nagsasuffer, marami nagfi-fail kasi ang buhay nila nakasalalay sa kanilang sariling kalooban. Kasi mga kapatid, loving God with all your soul, it is the act of surrendering your will. It's no longer my will, O Lord. Not my will, but yours be done. Ang kalooban mo. Tingnan natin ang Panginoong Hesus. Sa John chapter 8, verse 29, sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, He who sent me is with me. Sabi ng Panginoong Hesus, siya, yung Ama, na nagsugo sa akin, ay kasama ko. This morning, I believe that the greatest blessing is the very presence of God Himself. Ang pinakamatinding pagpapala ay ang presensya mismo ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, siya na nagsugo sa akin, kasama ko. He is with me. When God said to Moses, I am that I am. Tell Israel, I am has sent me to you. Sabihin mo sa kanila na ako nga na nagsugo saya. Nung sinugo ng Diyos si Moses para iligtas ang bayang Israel, kasama niya ang Diyos. The best blessing na naranasan ni Moses sa kanyang buong buhay ay ang presensya ng Panginoon. That's why he said, huwag mo kaming dalhin sa promised land without your presence. Because the greatest blessing is the presence of God. At ang presence ng Diyos ay sasayo kapag minahal mo siya ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong kalooban. Kapag ipinailalim mo sa Kanya, ipinasakop mo sa Kanya ang iyong kalooban. That's why the Lord Jesus said, He who sent me is with me. The Father has not left me alone. Hindi ako iniiwan ng aking Ama. Ni isang saglit. At nangyari lamang yung saglit na yan when Jesus died on the cross. And He cried out, my God, why hast Thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Yun yung moment na tumalikod ang Ama dahil nakita niya yung paghihirap ng kanyang anak sa pagliligtas sa bawat isa sa atin. But again, that moment, saglit lang yan. And then the Father, the presence of the Father is with him again. The Father has not left me alone. Why? Bakit hindi siya iniwan ng Ama? Bakit hindi siya pinabayaan ng Ama? At kung nangyari man doon sa krus, saglit lang yan. Again, the presence of God, the Father is with him. Why? Because the Lord Jesus said, I always do those things that please Him. Lagi kong ginagawa yung mga bagay na kinaluluguran ng Diyos. Amen? Gawin natin yung mga bagay na kinaluluguran ng Diyos at ang banal na presensya niya ay mananatili sa iyo at lagi kanyang sasamahan, hindi kanya pababayaan, ni hindi kanya iiwanan. Praise the Lord. Align your will to God's will. Jesus' heart was fully aligned with the Father's heart. His desires,
His will and mission were one with God's heart. Yung layunin niya, yung purpose niya ay isa sa layunin ng Panginoong Diyos. He perfectly aligned His will with the Father's. Talagang perpektong naka-align, nakaayon ang kanyang kalooban sa kalooban ng Ama. Alignment means deciding to obey God even when it conflicts with personal comfort, opinion, or timing. Yun po ang alignment. Nakaayon ka sa Kanya, nakikisa ka sa Kanya. Yung kalooban mo na sa Kanya, decision mo yon. Na sumunod sa Panginoon kahit na minsan mahirap, kahit na minsan nagko-conflict sa'yo, sa iyong personal comfort. Minsan mahirap yon. Pag sinabing personal comfort, ito yung mga oras na dapat nagpapahinga ka pero nagpipray ka. Na parang hirap. Kaya ako natutuwa ako sa kapatid na Pastor Joseph. Dapat komportable siya sa araw ng Sabado. Pero araw ng Sabado, nandito siya nagpipray. Matawag sa Panginoon, humihingi ng tulong sa Panginoon, nakikisa sa layunin ng Diyos. Hindi lamang sa kanyang buhay, kundi para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. It's about making a decision to obey God even when it conflicts with our personal comfort. You see, minsan nangyayari sa atin, ginagawa natin sarili nating kalooban, gusto natin sarili nating comfort. We need to decide to be in His way, in His will, in His purpose, sa Kanyang layunin sa ating buhay. You see, aligning your will with God's will is choosing God's purposes over your own desires, trusting His plan. Pagkatiwala mo yung Kanyang plano, sumunod tayo sa Kanya. Minsan kahit na hindi tayo komportable. Minsan parang hindi tayo tiyak. I remember one time, hindi ako komportable na makipag-usap sa isang tao. But the Holy Spirit is tugging my heart. Talk to Him. Tell Him about salvation. Minsan ayaw natin yun eh. Di ba? Minsan ayaw natin mag-share ng Word of God. Minsan ayaw natin magbigay ng tracts, ng babasahin. Na-share si Jesus. But we need to. Kasi we love Him and we align our will to Him so that His will becomes our will. Amen? Yung kalooban niya, maging kalooban natin. So, tanungin natin sarili natin, yung bang decision natin sa buhay natin, nagbibigay ng parangal sa Panginoon? Does your decision, is your decision in your life, gives honor to Him? Yung mga ginagawa ba natin, nagbibigay ng parangal sa Kanya? So tayo po'y gumawa ng mga layunin, ng mga decision sa buhay natin na laging dapat nakapaloob sa kalooban ng Panginoon. Amen? Love the Lord your God with all your heart. Align your heart to God's heart. Love the Lord your God with all your soul. Align your will to God's will. And third, align your mind with God's word. I-align natin ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Iayon mo ang iyong isip sa salita ng Diyos. Mark 12 verse 30, it says, love the Lord your God with all your mind. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong pag-iisip. To love the Lord your God with all your mind means intentionally, sadyain mo, intentionally, dedicate your thinking, your understanding, your beliefs, your reasoning fully to God. Sinasadya po ito, mga kapatid. Intentional po ito. Are you with me? Ang pagmamahal sa Panginoon ng buong pag-iisip, talagang intentional ito. Ang pagmamahal sa Panginoon ng buong puso, intentional ito. Kailangan natin sadyain ito. Kailangan natin itong gawin. Araw-araw. Dedicate natin ating kaisipan, ang ating pagkaunawa, ang ating paniniwala, ang ating mga reasoning
Fully to God, allowing His Word and His truth to shape how we think and how we live. I-allow natin, hayaan natin yung salita ng Diyos, ito yung mag-shape, maghubog ng ating kaisipan. Yan sabi ng Panginoon, ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Ang aking mga daan ay hindi nyo daan. Bakit niya sinabi yon? Sinabi niya yon sa mga taong namumuhay sa kanilang sariling kaisipan, sa kanilang sariling kalooban. But we can make it. We can do it. Na ang isip ng Diyos maging isip natin. Ang paraan ng Diyos maging paraan natin. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Align your thoughts, your mind to God's Word. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8 to 9, finally, brothers and sisters, whatever is true, ano man yung totoo, ano man yung kagalang-galang, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, ano man yung tama, ano man yung malinis, whatever is lovely, ano man yung kaibig-ibig, whatever is admirable, ano man yung kapuri-puri, if anything is excellent or praiseworthy, kung anumang bagay na ito ay nakalulugod at nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, think about such thing. Saan natin ito makukuha? Sa salita ng Diyos. When you love God with all your mind, it means aligned your minds in God's Word. Iayon natin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. Anong bagay mga kapatid ang naririnig ninyo, nakikita ninyo, na alam nyong matuwid, alam nyong kaibig-ibig, alam nyong malinis, alam nyong kapuri-puri, alam nyo, nakagalang-galang. Lahat ng inyong natutunan, i-practice nyo. Amen? Isagawa ninyo. Kahit na gaano katindiman yung pagsigaw ko rito, purihin ang Panginoon. Kahit nakagaano katindiman yung lipid na lumalabas sa aking liig kasi sinisigaw ko ang salita ng Panginoon. Kung wala yung inyong pag-ayon, kung wala ang inyong pagsang-ayon, kung wala ang inyong pakikiisa, useless. And the blessing will not flow. Hindi dadali ang pagpapala. Kasi ang pagpapala ay naroon sa kusang loob ng pagsang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. So to align your mind with God's Word means bringing your thoughts, your perspectives, and way of thinking into agreement. And the God of peace will be with you. Ang Diyos ng kapayapaan. Kaya ang pinakamahalaga, pinakamatinding pagpapala, yung presence ng Diyos mananatili sa iyo. Because you live, having your thoughts, your life aligned with God, with His Word. So to align your mind with God's Word means bringing your thoughts, perspectives, and way of thinking into agreement with the truth, promises, and principles of God in the Scripture. Na talagang inuugnay mo ang iyong kaisipan, ang iyong pananaw sa buhay, ang palaan ng iyong pag-iisip ay naka-agree, nakasang-ayon sa katotohanan at mga pangako ng salita ng Panginoon. It's about thinking God's thoughts. Paano malalaman ang isip ng Diyos? Just read the Bible. Align your mind with God's words. Amen? Are you with me? Sa halip na mag-isip tayo ng mga negatibo, mag-focus ang ating kaisipan sa mga bagay ng mundo, align your mind with God's Word. Because aligning your mind with God's Word means rejecting lies, rejecting fear. Nire-reject mo yung doubt. Kahapon po, natupad ko din yung pangako ko. Kasi may pinangakuan ako na dadalawin ko, pupuntahan. Pero hindi ko napupuntahan. Kasi marami kaming mga pinagkakaabalahan. Kahapon napunta kami doon sa pamilya Perillo. Pinag-pray namin si Ate Tess Perillo,
Kuya Noel Perillo, pamilya Perillo. Habang pinagpipray namin sila, the back of my mind, nire-reject ko yung kasinungalingan ng dyablo. Nire-reject ko yung pag-aalala, nire-reject ko, inaalis ko. Nire-rebuke ko yung demonic atmosphere. You know why? Pagka merong demonic atmosphere sa kaisipan ng tao, sa buhay ng tao, tanggap niya na kung ano nangyayari sa kanyang buhay. May mga tao na kapag napuntahan mo, bakit ganun ang kanyang buhay? Kasi at the back of their minds, tanggap na nila kung ano ang kanilang kalagayan. But I want to declare this, mga kapatid. We need to reject that. Kailangan natin i-reject, kailangan tanggalin natin sa ating kaisipan ang mga negative thoughts. I-reject natin yung kasinungalingan ng dyablo. Sawayin natin, i-rebuke natin ang sakit at karamdaman. Bakit? Kasi ang sakit at karamdaman ay illegal sa katawan ng tao. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao may sakit at karamdaman. Kalooban ng Diyos na ang tao, ang bawat isa ay magaling, pinagpala, masaya, malusog. At first, hindi nangyayari. Pakisabi sa katabi mo, maging consistent ka lang. Maging consistent tayo. Pastor, ito yung sitwasyon namin eh. Ito na kami. No, hindi. Hindi ko tinatanggap ang sitwasyong mahirap. Hindi ko tinatanggap ang isang kalagayan na ikaw ay nasa banig ng karamdaman. Sabi ko, Ate Tess, laban tayo. Bakit ka makikipaglaban? Makikipaglaban ka para sa iyong pamilya. Makikipaglaban ka para sa iyong mga apo, na ang iyong mga apo'y makasama mo pa na matagal at mabuhay ka pa na matagal. Amen? This is it, mga kapatid. Labanan natin ang kahirapan, labanan natin ang kasinungalingan ng dyablo, at para malabanan mo ang kasinungalingan ng dyablo, punuin mo ang iyong kaisipan, ang iyong kalooban ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos makapangyarihan, ang salita ng Diyos ay forever settled in heaven, and it is power to change your life. Praise the Lord. Align your mind with God's word. Reject lies of the devil. Reject fear that comes from the devil. It's about embracing God's promises and understanding situations from a spiritual perspective. Unawain natin ating kalagayan sa ating spiritual perspective. In God's perspective. Sa pananaw ng Diyos, sa paraan ng Diyos, daming pangako. Kaya sabi ko kay Carl, basahan mo ang mama mo ng lahat ng mga pangako ng kagalingan. Bakit ito sinasabi? Kasi meron po akong deal kay Lord. Ano deal ko kay Lord? Nung ako'y nagkasakit, nakaratay ako sa banig ng karamdaman. Sabi ko kay Lord, Lord, kung kukunin mo ako, kunin mo na ako. Dahil hindi ko hayaan ang sarili ko na makita sa isang miserableng buhay. Dahil ang anak ng Diyos ay hindi dapat maging mukhang kawawa. Ang mga anak ng Diyos ay dapat maging kahanga-hanga. Purihin ang Panginoon. That you will be a sign and wonders for God. Tayo po'y maging tanda ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Panginoon. Maging tanda po tayo. Kaya nga lahat ng pangako ng Diyos, pangako ng kagalingan, ang kinin natin yon. Align yourself with God's promises. Iayon mo ang sarili mo sa mga pangako ng Panginoon. Yakapin mo, angkinin mo ang mga pangako ng Panginoon. You know why? Because God's word is the final authority in our life. For me, this is my principle, that the word of God is the final authority. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, buhayin mo ako
Gusto kong gumaling. Gusto kong makita ang aking mga apo. Amen? Agree? Gusto kong makita yung aking henerasyon. Gusto kong makita yung apo ko kay Jade at kay Mika. At maging kay Jasmine at kay Carlo. Amen? Kaya yun ang deal ko kay Lord. Kaya ako binuhay ng Panginoon. Pinangawakan ko yung kanyang salita. Kasi kung magiging miserable ako, magiging kawawa ako, na nasigaan ako, na wala akong impact. Sabi ko kay Lord, kunin mo na ako. Kung magiging pabigat ako, kunin mo na ako. Gusto ko pagaan ako. Gusto ko pagpapala ako. Gusto ko ako ay iyong matinding pagkilos sa aking pamilya. And that is why the Bible says in Joshua 1 verse 8, sabi ng Panginoon kay Joshua, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, what? You will make your way prosperous." Ikaw mismo, gagawin mo ang iyong buhay na masagana. And then you will have good success. This is the Word of God. And we need to align our minds, our thoughts, our hearts to the Word of God. Itong covenant Word of God ay hindi dapat maalis sa iyong bibig. Pag nilay-nilayan mo, banggitin mo lagi ang salita ng Panginoon sa iyong bibig para maunawaan mo kung paano ito ipapractice, para ito ay magawa mo sa iyong buhay. At kung magkaganon, ikaw mismo, you will make your way prosperous. Ikaw mismo ang magpapasagana, magpapaunlad, magpapalago ng iyong buhay. Pagkasabi sa katabi mo, ikaw mismo. Ikaw mismo. Hindi natin problema ang satanismo. Ang problema natin, ikaw mismo. Pag hindi ka sumunod, ikaw mismo. Pag sumunod ka, ikaw mismo, pagpapalain ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Success comes when the mind is continually saturated with God's Word. That's why I have so many Bibles. Kahit saan ako magpunta, may dala akong Biblia. I keep on meditating the Word of God. I saturate my mind, my heart, with God's Word. You see, prosperity and success are connected to obedience and meditation of the Word of God. Nakasalalay sa salita ng Diyos. Ang paglago, ang pagsagana ng buhay, ang pagtatagumpay sa buhay, ang kagalingan, nakasalalay sa salita ng Diyos na iyong angkinin sa iyong buhay. Kaya pagkatapos namin doon, bumisita sa Perillo family, biyahe ulit ako kahapon. Papunta naman sa Quirino Hospital. Binisita ko si Rose. At sabi sa amin nung guard, bawal na po na bumisita. Hindi na po kayo papasukin. Sabi ko sa kanya, sinugo kami ni ako nga. Sinugo kami ni Lord para ipanalangin siya. Kaya pagdating na, pinapasok kami. Pagka ikaw pinadala ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng pigilan. Pasok kami. Kita lang si Rose. Siya ni Rose, nakita niya kami. Kita niya kami mag-asawa. Tuwa siya. Then pagkatapos, I declare healing. No? I rebuke that sickness. I follow that commanding prayer. Ang commanding prayer, mga kapatid, i-rebuke mo, sasaway mo yung sakit. Bakit? Kasi ang sakit, illegal sa katawan ng tao. Illegal entry yan. Kaya kailangan i-rebuke natin. After that, I prayed for her. At pagkatapos namin pag-pray sa kanya, alis na kami. Pastor, merong isa. Gusto lang magpa-pray. Pray din namin siya. You see, this is it, mga kapatid. Just align your mind to God's Word and God will lead you. Gagayad ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Word of God functions as a plumb line. Ano yung plumb line? Pag ikaw ay engineer, pag ikaw ay karpintero, ito yung ginagamit nila na
hulog. Bakit yung poste merong hinuhulugan yan? Para tama yung alignment. Pag wala sa hulog, tabingi. Minsan may mga Kristiyanong tabingi ang buhay. Di ba? Bakit tingnan katabi mo? Patabingi ba? Pag ngumiti, nakatabingi na. Magiging maayos align ang buhay because of the plumb line. The Word of God is our plumb line. Ito ang ibigay sa atin ng maayos na pamumuhay para ikaw ay nasa tamang hulog. Pag wala sa hulog, kaya minsan may sabi ka, parang yung tao yung wala sa hulog. Bakit siya wala sa hulog? May ganun. Yung iba hindi lang ganun eh. Ganun pa eh. May toyo. Sabi nga nila. That's why we need the Word of God. Para maayos ang takbo ng isip natin. Ako nga sinasabihan ako eh. February yan. Ano ibig sabihin ng February? Pag sinabi February, kulang-kulang. Alanganin. Wala sa hulog. Inayos ako nito. Binago ako ng salita ng Panginoon. The Word of God is a plumb line, a compass, a roadmap. Ito yung ating pong mapa. When the Word of God is ignored, confusion follows. Nagko-confuse ang buhay kapag ini-ignore natin salita ng Diyos. When the Word of God is honored, clarity is released. Nagiging maliwanag ang buhay. That's why this year, 2026, God will reward, pagpapalain ng Diyos yung mga anak ng Diyos na naka-align ng kanilang puso, ang kanilang kalooban, ng kanilang kaisipan sa salita ng Diyos. Amen. Pagsabi sa katabi mo, i-align mo ang buhay mo sa salita ng Diyos. Amen? Magiging maayos ang buhay when we align ourselves to God's Word. Aligning your mind with God's Word is thinking God's thoughts. Isipin natin yung salita ng Diyos. Seeing circumstances through His promises. Lahat ng ating mga circumstances sa buhay, mga pangyayari sa buhay, tingnan natin ito sa pangako ng salita ng Diyos. Nakaranas ka ng kahirapan, let the Word of God tell you that God wants you to prosper. Are you in sick? Let the Word of God says to you, by the stripes of Jesus Christ, you are healed. So align yourself, your circumstances in God's Word, in His promises. Allowing His truth to guide your decisions. I-allow mo yung katotohanan ng mga salita ng Diyos sa iyong mga decisions, sa iyong mga pananaw, sa mga expectations mo sa buhay. May mga ina-expect ka, think the Word of God. What we think shapes what we do. So to be aligned, we must feed our minds. Pakainin natin ating kaisipan ng salita ng Diyos. Hindi na mga makamundong bagay. Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In order for you to renew your mind, let the Word of God renew your thoughts. Baguhin ang iyong kaisipan. Amen? Can we give God that praise? So align your heart with God's heart. Align your will with God's will. Align your mind with God's word. And last, align your actions with God's way and in His timing. Iayin mo ang iyong mga gawa sa paraan ng Diyos at sa Kanyang tamang panahon. May timing si Lord. May pamamaraan ng Panginoon. The Bible says in Mark 12 verse 30, last sentence, love the Lord your God with all your strength. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong lakas sa lahat ng iyong ginagawa. Pag gumagawa tayo, ginagamitan natin ito ng lakas. So mahalin mo ang Panginoong Hesus ng iyong buong lakas. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong lakas. Iayon mo ang iyong mga gawa, ang iyong kalakasan sa pamamaraan ng Diyos sa iyong buhay. Sa tamang panahon. You see, to love the Lord your God with all your strength means to devote all your energy. I-devote mo yung iyong buong kalakasan, yung iyong abilidad, yung mga resources mo, yung mga efforts mo, yung mga ginagawa mo, fully to God. Are you with me? Buong buo sa Panginoon, ang iyong buong kalakasan, ang iyong buong abilidad, ang mga resources mo, buong buo sa Panginoon.
using everything you have, physically, mentally, and spiritually, to honor and serve and obey Him. Na siya lamang ang ating parangalan, siya lamang ang ating sundin. It is the outward expression of love demonstrated through action and commitment in God's way. Maybe some of you will tell me, Pastor, alam ko na yan eh. It's not about your knowing, your understanding. It's about your action. It's about how you practice. It's about how you act. Ipamuhay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kalooban, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan, ng buong lakas. You see, to align your actions with God's way and in His timing means to intentionally, lagi natin ginagawa ito dapat, intentionally lead and act in harmony with God's principles. Sadyain natin. Maging intentional tayo. Na kumilos tayo, gumalaw tayo. In harmony, nakikiisa tayo. Sa mga prinsipyo ng Diyos, sa mga plano ng Diyos, sa kanyang mga pamamaraan. Hindi sa sarili nating kaisipan o pagkaunawa. O sa sarili nating mga impulses. It's about using our strength in obedience, patience, and discernment, ensuring that what you do flows from God's guidance. Na sinisigurado natin na ang lahat ng ginagawa natin ay nakaparoon, nakaayon sa kalooban at naisin ng Panginoon. Occurs in His appointed time, na nakaayon doon sa nakatakdang panahon. You see, God has appointed times. Our year 2026 is a prophetic season, itinakdang panahon, for us to experience the fullness of God's blessings, for us to experience fruitfulness, for us to experience harvest. But we need to understand the season and to align ourselves, iayon natin ang ating sarili sa nakatakdang panahon. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 in the Amplified Bible, it says, there is a season. Merong panahon. Merong appointed time for everything and a time for every delight and event or purpose under heaven. May nakatakdang panahon ng pagkilos ng Panginoon. Ako sa mga devotion ko ngayon, I'm reading Genesis. At sa Genesis, may pangako ang Diyos kay Abraham at kay Sarah. Nabibigyan sila ng anak. At the age of 75. Pero wala. 16 years after, at the age of 86, wala. But still, may season. At the age of 99, God appeared to Abraham and told him, walk before me. Lumakad ka sa akin ng matuwid. And God confirmed His promise, His covenant, through circumcision. Kinakailang sila circumcised. And after the circumcision, then God revealed and prevailed His appointed season. Doon nagkaroon ng anak. Doon ipinanganak si Isaac. Sa edad nilang napakatanda na. But they need to undergo that circumcision. Ano yung circumcision? Ito yung pagtutuli sa lalaki. Pinuputol yung balat. But spiritually speaking, it's about the circumcision of the heart. Na dapat ma-circumcise, na dapat malinis ang puso upang yung fullness ng pagpapala ng Panginoon ay mahayag. Same with us. Maybe some of you, iniisip nyo, Pastor, tagal ko na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko nararanasan. Parang ang tagal, parang may delay. But I want to tell you this, 2026 could be your year. Amen? Could be your year.
Parang ito ang iyong taon. Just align yourself and be in partnership with God. Merong sequence si Lord, merong steps, may priorities, may mga principles na dapat natin sundan. Think about this. Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Think about this. You know this. But we will see this not just in possession of blessing, but positionally to receive blessings and to experience the fullness of God's blessings. Sabi ng verse 1, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful." Mapalad yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, na tumatayo siya sa daan ng makasalanan, na naupo sa daan, sa upuan ng mga mapanungayaw. Si scornful, na pagtuya. But his delight is in the law of the Lord, and in his law, he meditates day and night. Kundi yung kanyang kasiyahan, yung kanyang nasa, ay naroroon sa covenant ni Lord. When I say the law of the Lord, it is a covenant word of God. In his covenant, in his law, he meditates day and night. Yun ang lagi niyang inaala. Nakafocus siya. Day and night. Umaga, gabi. Araw-araw. Then the Bible says, he shall be like a tree. Siya magiging katulad ng puno na natanim sa tabi ng tubig by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither. And the Bible says, whatever, think about this, whatever he does shall prosper. Do you believe that? Dito po dinidescribe yung blessed man, yung blessed person. Hindi sa kanyang possession na siya ay pinagpala, but by where he is positioned. Saan siya nakapwesto? Saan siya nakaposition? Ano yung position niya? Hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Hindi siya maayon sa masama. Nakaayon siya sa mabuti. Sa mabuting Diyos. He does not stand in sinful paths. Ibig sabihin, hindi siya nakikisama sa daan ng masama. Hindi siya nakikimarites. Hindi siya namumuhay ng masama. Nasa right position siya. Blessing, mga kapatid, is not about possessing. Blessing is about right position. And when you are in the right position, living a life pleasing to God, then it flows. He does not sit in the places of compromise. Hindi siya nakikiayon sa masama o nakipag-compromise sa masama. Instead, he delights. He delights in the word of the Lord. His delight is in a covenant. Dito, ang kanyang kasiyahan naririto. Nasisiyahan siya na nagme-meditate siya ng salita ng Diyos. Hindi siya nasisiyahan na lagi nanonood ng mga teleserye. Hindi siya nasisiyahan na laging nasa mundo. Hindi siya panatag. Pero nasisiyahan siya na nagninilay-nilay ng salita ng Diyos. The result, siya ay katulad ng isang puno na natanim sa tabi ng tubig. He is like a tree. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Naging puno siya na matatag. Bakit naging matatag? Bakit naging matibay? Nakatanim siya sa tabi ng tubig na dinadaluyan ng tubig. Ng ilog that brings forth its fruit in its season, na siya nagbubunga sa bawat panahon. At ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Ibig sabihin ng kanyang buhay hindi nalalanta. Di siya na-frustrate. Di siya na-burn out. Di siya natutuyo. Hindi nalalanta ang kanyang buhay. Minsan tingnan po natin ang sarili natin. Minsan pakiwari mo parang ikaw na burnout ka. Parang wala kang sigla.
Di ka masaya. Bakit? Kasi yung totoong ikaw, yung inner being mo, ay hindi nakatunghay sa salita ng Diyos. Maybe some of you hear the word, just a little, you read the word, just a little, and then you go on your own life. Mga kapatid, hindi ganun ang buhay Kristiyano. Hindi ganun ang buhay na pinagpala. Ang buhay na pinagpala ay nasisiyahan sa pananalangin, nasisiyahan siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nasisiyahan siya sa fasting, nasisiyahan siya sa malalim na ugnayan sa Panginoon, nasisiyahan siya sa maraming oras ng pakikipag-usap sa Panginoon. Yun ang buhay na pinagpala, tumatanggap ng matinding pagpapala sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. You see, blessing flows from right position, not pressure. Tandaan natin ito. Pag tama ang iyong kalagayan, ang pagpapala, dadaloy sa iyo. We do not chase blessing. Natin nahabol yung pagpapala. You align for it. That's why David says, the Lord is my shepherd. He aligned himself to God, to his shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. He's totally focused and aligned and in partnership with His shepherd. And He said, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kahit ang tinding panganib, hindi ako matatakot. You know why? He said, for you are with me. God is with me. Why He said that? Because he was totally aligned and in partnership with God. Yea, though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. And you anoint my head, and my cup runs over. And he said, surely. Take note of the word, surely. Sabi niya, sigurado ako, tiyak ako, na ang pagpapala, ang kahabagan, ang kabutihan ng Diyos susunod sa akin for the rest of my life. Praise the Lord. Mga kapatid, ang blessing ay nasa atin. It says in Deuteronomy 28, verse 1 and 2, if you diligently obey the voice of the Lord your God, kung totoo mong susundin si Yahweh ng iyong buong puso, to observe carefully all His commandments, all His covenants, which I command you today, that the Lord your God will set you high above. This is it, mga kapatid. Think about this. And verse 2, it says, all these blessings shall come upon you and overtake you. Lahat ng pagpapala ay darating sa iyo at lalampasan ka, hahabulin ka ng pagpapala. Surely, goodness and loving kindness will follow me. Surely, goodness and loving kindness, the blessings of God will follow you. Why? Because of right position. Because you are positionally inclined with Him. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And it says in Ephesians 1, verse 3, that blessing blessing will come to those who are aligned. It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. They said that word, they declared that word. He blessed us. Why? Because we are in right position, divinely aligned, and in partnership. He has blessed us with the spiritual blessing in heavenly places in Christ. Sa Tagalog, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo. Pinagkalooban niya yung mga buong puso na nagmamahal sa Diyos. Buong kaluluwa na nagmamahal sa Diyos. Buong kaisipan na nagmamahal sa Diyos. Totally in full alignment and in partnership with God. Pagpapalang spiritual, nagaling sa Kanya, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin ang mga magsasaka, hindi sila basta-basta nag-harvest. Ang kanilang ginagawa, inaalay nila ang kanilang sarili
Sa pagtatanim, there's alignment. Pagtatanim, watering, nurturing, and waiting for the appointed time. This is it. So I'm here to share to you these steps to align your actions, your full strength to God. First, pray for discernment. Manalangin ka ng discernment. Seek God's timing before making major moves this year, 2026. Hanapin mo yung magkaroon ka ng discernment. Hanapin mo yung timing ni Lord sa iyong buhay. Pangalawa, observe God's sequence. May sequence si Lord. Kaya yung presentation ko sa inyo, may sequence. Love the Lord your God with all your heart. Align mo yung puso mo sa puso ng Diyos. Love the Lord your God with all your soul. Iayon mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Love the Lord your God with all your mind. Ang iyong buong kaisipan naka-align o nakaugnay sa salita ng Diyos for you to have that renewed mind. For you to have that mindset of a champion. Mindset of a victorious person. Mindset of a successful person. There's a sequence for that. Observe first God's timing. And third, be patient. Maging mapagtiis tayo. Trust God. God's delays are not denials. They are preparation. Inihanda ka ng Panginoon, inihanda tayo ng Panginoon. And of course, avoid rash decisions. Huwag kang masyadong impulsive. Avoid rash decision. Do not act solely on emotion or pressure. Amen? Praise the Lord. Can we give God that praise? Then let us declare this word. Sabay-sabay tayo. Banggitin natin itong ating declaration. Father God, today I choose divine alignment. I align my heart with your heart. I align my will with your will. I align my mind with your word. I align my actions with your ways and timing. I declare that this year 2026 is my blessed year. This year is fruitful. This year is ordered and favored by God. I will not walk in confusion. I will not labor in vain. I will not miss my prophetic season. I am aligned with heaven, and heaven is backing my steps in Jesus' mighty name. Amen. Amen.